Ang values ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging malakas o matatag at pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan. So, technically, may value. So, ito ay obheto ng ating intentional na damdamin. So, again, ang pagpapahalaga or values ay hindi nakikita pero nararamdaman. Hindi ito iniisip. So, puso natin ang nakakaramdam ng pinapahalagahan natin. So, anumang bagay na kaibig-ibig or kaakit-akit, kapuri-puri or kahanga-hanga at nagbibigay ng inspirasyon, magaan at kasiyasiya sa pakiramdam at kapaki-pakinabang, ito yung minsan na kino-consider natin na may value para sa atin. So, kunyari, you are inspired with arts. So, ang values mo or ang pinapahalagahan mo ay yung mga drawings mo, yung mga artworks mo. So, another ay yung maayos na buhay. So, kung anong meron ka sa pamilya mo, pinapahalagahan mo yon dahil walang gulo sa pamilya mo, nagmamahalan kayo, maayos ang pamumuhay ninyo. So, pinapahalagahan ninyo. Katulad ng mga magulang nyo. Ang pinapahalagahan nila ay bukod sa trabaho nila ay yung relasyon ninyong magkakapatid, yung relasyon ninyo bilang mag-ama or mag-ina, at syempre, yung buhay na meron kayo. At pinakahuli, ang pagpapahalaga or values ay nagbibigay ng kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. So may katangian or narito ang katangian ng pagpapahalaga or values. Una, immutable at objective. Pag sinabing immutable or objective, sinasabi na hindi nagbabago ang mga pagpapahalaga dahil ang mga ito ay nasa higit na mataas na antas. Again, immutable at objective, hindi nagbabago yung mga values natin. Example, ang pagpapahalaga sa health. Ayan, napaka-applicable yan ngayon, di ba? So, pinapahalagahan natin ang health dahil sa kumakalat na coronavirus or sa sitwasyon na meron tayo. So, dahil pinapahalagahan ninyo ang health ninyo, hindi kayo lalabas ng bahay. Gagawin nyo yung mga tamang protocols kapag kung lalabas man kayo para sa essentials. Or kapag may nararamdaman na sintomas, mag-isolate kayo or hindi ninyo kakahalubiluhin ang inyong mga kapamilya para hindi na makahawa. So, yan yung immutable at objective na kung saan kapag pinapahalagahan mo yung health mo, example lang sa health mo, gagawa ka ng hakbang para hindi ka mapahamak or lalong magkasakit. Okay? Next, ikalawang katangian ng pagpapahalaga or ng values, sumasaibayo, transcends sa isa o maraming individual. Ibig sabihin, ang values ay pwedeng para sa lahat or para sa isang tao lamang. So, kunyari, yung health pa rin. So, ang pagpapahalaga sa health ay para sa lahat ng tao. Pero, yung bokasyon na magpari or magmadre ay para lamang sa iilan. Okay, nakita nyo yung pagpapahalaga? Pwedeng may ibang values na pang-isahan lang, meron namang pwedeng values na pang-general or pang-lahat ng tao. Ikatlo, ang values or pagpapahalaga ay nagbibigay ng direksyon sa buhay ng tao. So, dahil sa gusto mong makamit ang mga bagay-bagay, ikaw ay nagkakaroon ng direksyon sa kung ano man yung gusto mong makamit. Ang isang layunin ay nakabatay sa pagpapahalaga. So, kunyari, pinapahalagahan natin ang health. So, i-value natin yung health. Pinapahalagahan mo yung health. So, dahil binavalue mo ang health mo, ang gagawin mo ngayon ay stay at home na lang, o kaya hindi lalabas kapag hindi importante, mas maging malinis sa katawan at sa paligid, kung may kamag-anak or kakilala na may sintomas, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan na lumayo or gumawa ng protocol or gawin ng protocol para hindi ka ma-expose. So, again, nagbibigay ng direction sa buhay sa kung ano yung susunod na gagawin mo in the future because of your values. At ang ikaapat, lumilikha ng kung anong nararapat at kung ano ang dapat gawin.
So, halimbawa, ang pagpapahalagang katarungan. Kung ako ay dapat maging makatarungan at kumilos ng makatarungan, so dapat gagawin mo din ito sa lahat ng bagay. So dito sa lumilikha ng kung anong nararapat, apply natin yung values natin sa health. So dito, i-apply mo na yung alam mo, gagawin mo na yung dapat mong gawin kasi alam mong may kinalaman ito sa health mo. Okay? So narito ang mga uri ng pagpapahalaga. May dalawang uri ng pagpapahalaga or values. Una, ganap na pagpapahalagang moral or absolute moral values. Again, absolute moral values. Ito ay nagmumula sa labas ng tao. Ito ang pangkalahatang katotohanan or universal truth na tinatanggap ng tao bilang mabuti at mahalaga. Ito ay mga prinsipyong etikal. Okay? So narito yung mga halimbawa ng absolute moral values. So ito ang mga values na tumatagal at nananatili magpakailanman simula dati pa hanggang sa susunod na henerasyon. Ito ay katanggap-tanggap at universal. Pag sinabing universal truth, ito ay meron na dati hanggang ngayon umiiral hanggang sa masusunod pa. So example ay ang pag-ibig. So kung may pag-ibig sa panahon ngayon, dati meron din. Pinapahalagahan na rin ang pag-ibig. At for sure, sa mga susunod na henerasyon natin, papahalagahan pa rin or magiging value pa rin natin ang love. It's either for other people or sa family natin. Ikalawang halimbawa, paggalang sa dignidad ng tao. So kung dati man may mga nababalitaan tayo na hindi ginagalang ang ang dignidad ng tao, pero ngayon dahil malaya tayo or malaya na tayo, kailangan nandyan na ang paggalang sa dignidad ng tao. Next ay ang pagmamahal sa katotohanan or sa truth, paghahanap sa totoo. Next ay katarungan or just or justice. And of course, kapayapaan. So ito isa sa bina-value natin ang kapayapaan. Kaya nga naitatag din ang United Nations or ang UN para hindi na magkaroon ng susunod na gera na kung saan nakita naman natin sa history na napakahirap kapag nabuhay sa gera. Another ay ang paggalang sa anumang pag-aari or yung property. Yan, 'di ba? Kaya mapapansin nyo wala nang nahihirapan with regards to property nila. And of course, pagbubuklod ng pamilya, paggalang sa buhay, kalayaan, paggawa at iba pa. Okay? So again, ito yung mga halimbawa ng absolute moral values. Ngayon, nandito ang katangian ng ganap na pagpapahalagang moral or absolute moral values. Una, objective or objektibo. Naayon kung ano ito noon, at kung ano ito dapat. So, dito sa objective, sinasabi na kung ano ito dati, ito lang talaga. It must be or it has been or it must be. Ito ay nananahan sa labas ng isip ng tao. So, hindi ito nakikita or nangyayari ito or ginagalang ito ng tao kahit hindi nakikita. So, objective. Another katangian ng ganap na pagpapahalagang moral ay pangkalahatan. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng tao sa kilos at kondisyon or kalagayan. So ito ay katanggap-tanggap sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng kultura, dahil ito ay nakabatay sa pagkatao ng tao na pangkalahatan. So example yung peace, 'di ba? Lahat ng tao sa buong mundo pinapahalagan ang peace. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, mahirap ang mabuhay sa panahon ng gera. And last but not the least ay eternal, umiiral at mananatiling eternal. Hindi ito magbabago kahit lumipas man ang mahabang panahon. So kung dati
issue na ang peace or pinapahalagahan na ng tao ang kapayapaan, ngayon hanggang sa mga susunod na henerasyon, papahalagahan pa rin ang mga bagay na tinalakay natin kanina na halimbawa ng absolute moral values. Ngayon ay puntahan na natin ang ikalawang uri ng values or ng pagpapahalaga, ang pagpapahalagang kultural na panggawi or cultural behavioral values. Ito ay nagmumula sa loob ng tao. So kanina, yung absolute moral values nagsisimula or nanggagaling sa labas ng tao. Itong cultural behavioral values nagmumula sa loob ng tao, internally. Again, absolute moral values, external. Cultural behavioral values, internal. Ito ay maaaring pansariling pananaw ng tao o kolektibong paniniwala ng isang pangkat kultural. Ang layunin nito ang makamit ang mga dagliang pansarili o pampangkat na tunguhin or immediate goals. So, example, andito yung pag sinabing internal, example, pansariling pananaw, your own views, your own opinion, yung sarili mong ugali, tandaan, hindi tayo pare-pareho ng ugali, hindi tayo pare-pareho ng pananaw, hindi tayo pare-pareho ng opinion. Kahit nga yung kambal, magkaiba ang opinion at pananaw sa mga bagay-bagay. At syempre ang damdamin. Halimbawa, kung lumaki ka sa Pilipinas kung saan may konserbatibong kultura, tiyak na maninibago ka kung maninirahan ka sa Europa. Dito, ang mga tao ay labis na liberal. Maaaring may mga paniniwala sila na katanggap-tanggap sa kanilang lipunan, ngunit hindi katanggap-tanggap sa atin. Katulad niyan, dito napaka-konserbatibo nating mga Pilipino. Illegal ang prostitution. Pero pag pumunta ka sa Europa, katulad sa Amsterdam, legal sa kanila ang prostitution. So dito sa cultural, kaya may tinatawag na cultural. So kanya-kanyang pangkat or kultura, it's either sa bawat bansa or sa bawat lugar. Ito ang behavioral values na kino-consider. So kaya nga sinasabing magkakaiba tayo dito. Okay? Kahit nga lang sa inyong pamilya, pansinin mo, iba ang opinion mo sa opinion ng tatay mo, sa opinion ng nanay mo when it comes to politics. Minsan nagkakaroon ng epekto or pwedeng pareho kayo, pero as you go along, may possibility na magbago. Okay? So narito ang mga katangian ng ganap na pagpapahalagang moral. Una, subjective or subjektibo, pansarili o personal sa individual. So kanya-kanya to, katulad niyan. Pwedeng ang maganda sa'yo ay pangit sa classmate mo, or pwedeng yung pangit sa'yo maganda sa classmate mo. So subjective. Iba-iba tayo ng interpretation. Okay? Pangalawa, panlipunan or societal. Naiimpluwensyahan ng pagpapahalaga ng lipunan. So, nandito kasama yung mga nakagawiang kilos o asal na katanggap-tanggap sa lipunan. Ito ay maaaring magdaan sa unti-unting pagbabago upang makaayon sa panahon at mga pangyayari. So, katulad niyan. So, konserbatibo ang mga Pilipino, pero dahil sa society, nababago ito. Dahil sa impluwensya ng ibang bansa, nababago. So, meron na nawawala yung pagiging konserbatibo, nagiging liberal na ang ibang mga Pilipino, at naapektuhan na tayo ng ibang kultura. So katulad niyan yung kultura ng Korea or ng ibang bansa, minsan na-apply na natin. So again, itong panlipunan na iimpluwensyahan ng values ng society. Okay? At ikahuli ay ang situational or situational, nakabatay sa sitwasyon, sa panahon at pangyayari. So yung values na to depende sa sitwasyon mo, depende kung anong sitwasyon ang meron ka. Okay? So tandaan ang mga tinalakay natin, ang virtud or virtues, mga uri ng virtud, at ang values or pagpapahalaga, mga uri ng pagpapahalaga at yung mga katangian nila.
So again, dun sa absolute moral values, objective. Pero dito sa cultural, subjective. Dun sa absolute moral values, pangkalahatan, para sa lahat. Pero dito sa cultural, societal. Sa absolute moral values, eternal. Dito naman sa cultural ay situational or situational.